Hanggang saan kaya tayo dadali ng pananampalataya? Sabi ng karamihan, maniwala ka lang at ikay maliligtas. Ngunit, hanggang saan tayo dadali ng mga katagang ito? Paano masusukat ang iyong pananalig sa gitna ng mga sitwasyong hindi mo inaasahan sa mga sumusunod na kabanata ng iyong buhay? Ito na lamang nga ang natitirang pinanghahawakan ng isang estudyante mula sa Caloocan City na si Melvin. Sabay-sabay nating tunghayan ang nakakaantig na storya ng isang estudyante na sinubok man ng napakaraming unos ng sakit at kahirapan, ngunit sa kabila nito'y nakatindig pa din. Si Melvin ay isang second year college at kumukuha ng Bachelor of Arts in Communication sa University of Caloocan City. Pangatlo sa apat na magkakapatid si Melvin at siya na rin ang tumatayong breadwinner ng kanilang pamilya. Si Melvin ay lumaki na malapit sa Panginoon at siya'y laging handang mamahagi ng mga mahalagang tagpo o aral ng kanyang debosyon sa loob ng itinuturing niyang tahanan. Galing kang simbahan? Opo, galing po ako sa simbahan. Actually, kakauwi ko nga lang po. Kamusta naman? Sobrang saya po kasi before po parang tagatanggap lang po ako ng blessing eh. Ngayon po parang nagiging blessing na po ako sa ibang tao po. Si Melvin ngayon ay porsigidong tapusin ng kanyang pag-aaral at siya'y determinadong manilbihan sa kanilang simbahan. Halos tuwing Biyernes nga, siya ay nagsishare ng kanyang mga testimony. Hindi siya napapagod magpalakas ng loob ng iba kahit na siya mismo ay may mga pinagdadaanang problema. Kamusta ka sa pag-aaral mo noon? Isa po akong active na estudyante. So, sobrang grade conscious nga po ako eh. Natatandaan ko nga po, umiyak po ako nung nagka-line of 8 po ako. Tapos sobrang active din po sa mga extracurricular activities, mga declamation po, tapos mga spoken poetry contest. Sobrang nag-enjoy po ako dati. Bukod sa pag-aaral, ano pa yung mga pinagkakaabalahan mo? Di po kasi ako expressive na tao na kapag may naramdaman ako, sinishare ko agad sa iba. Lalo na pag may problema po, di agad ako nag-ask sa isang tao na oy, ito, may problema ako, usap tayo. Sobrang sinasarili ko lang po yung emotion ko. Kaya po na-inlove ako sa spoken poetry. Kaya dun ko po ina-express lahat ng emotion ko. Dun ko rin po dinadaan lahat ng hinanakit ko mula masaya hanggang sa malungkot po. So masasabi ko that Melvin always stood out from the crowd. Kumbaga, naging isang mabuti siyang student leader kasi he was able to help his classmates or even those students who are in need. Na talagang masasabi mo na at makikitaan mo siya ng potensyal. Masikap, yan ang salitang mailalarawan sa binatilyong si Melvin. Bata pa lamang ay mahilig na siyang mag-aral at gumawa ng sarili niyang mga tula na talaga namang nagbibigay sa kanya ng nag-uumapaw na alab. Ngunit, sa kabila ng mga ngiti at inspirasyon sa pag-aaral at simbahan, sinubok si Melvin ng malaking unos sa kanyang buhay. Mga pangyayaring hindi inaasahan at walang sino man ang gustong maranasan. Ilang taon ka nung nangyari yun? Mga 12 years old po ako. Natatandaan ko po na galing po akong school noon. Tapos, pagdating ko sa bahay, alam ko may something nakakaiba po. Tapos, pagpasok ko nga po, ang daming tao, may sumisigaw, may parang umingi po ng tulong. Tapos, di pa po nagsisink in sa akin na baka may problem, ganun. So, pumasok po ako, tapos pagkaano ko po ng pinto, kita ko nga po yung father ko is parang nahihirapan pong huminga. Ano yung pakiramdam mo bilang 12 years old ka pa lang kasi yun yung naranasan mo? Sobrang bigat po kasi. Tapos, knowing na 12 years old ka pa lang, dapat yung mindset ko po that time is puro maglaro, puro mag-aral, pero yung buhay, binigyan na ako ng mga mabibigat na pagsubok agad. Yung father ko po kasi, he was diagnosed with tuberculosis. Kailangan niya pong mag-medication for 6 months. And sa loob ng medication na po yun, yung medicines po, kinuha yung lakas niya. So, wala po siyang ability para mag-work. And yung mother ko, buntis po. So, both of them, hindi kayang mag-work.
Tapos yung pinakapanganay ko po na kuya is underage that time. So, sobrang hirap po talaga na yung sitwasyon that time. Wala kaming source of income. That year din po, 2014, dahil buntis po siya, that year din po siya nanganak po. Tapos, pagka panganak niya po, yung baby po, wala siyang kidney. Sobrang weight lang po ng body niya na parang papel lang po na kapag hinawakan mo is tatagos yung, halos mafe-feel mo yung kamay mo. Tapos, after few hours, namatay po yung bata. Upang makatipid at makatulong sa pamilya, nung tumungtong ng senior high ang binatilyong si Melvin, pinagsumikapan niyang makuha ang scholarship at trabaho. Anong pakiramdam mo nung nakuha mo yung scholarship? Sobrang saya ko po kasi yung scholarship po na yun, isa sa mga nililook forward ko po talaga na scholarship. Yung trabaho mo, kamusta? Last few months po, nag-try po ako magtrabaho sa BPO kung saan po okay naman po nung una pero naramdaman ko rin po yung limitasyon ng katawan ko. Kaya nilet go ko rin po. Parang pinapili po ako ng katawan ko kung mag-aaral ba ako o magtatrabaho. Pero alam ko po kung gaano kahalaga yung pag-aaral. Kaya pinili ko po yung pag-aaral at huminto po ako sa trabaho. Dinanas ng binata ang hirap ng isang working student at kumayod siya gamit ang kanyang pagod at puyat para lamang may maihahain sa hapunan at siya'y makapag-aral kagaya ng sinisigaw ng kanyang puso at ito ay ang makapagtapos. Sa mga pangyayari yun, ano yung pinakamalungkot para sa iyo? Alas araw-araw po nakakalungkot na lahat nagpa-flashback, lahat bumabalik paulit-ulit yung sakit na kapag wala kang ginagawa, kapag humiga ka, tapos biglang maaalala mo lahat, ang sakit pa rin sa dibdib, ang sakit sa puso na ganun yung mga nangyayari. Parang may burden sa heart mo na hindi maalis. Ang dinanas ng binatilyo ay labis-labis para sa kanyang edad at ng kanyang mga kapatid. Hindi inakala ni Melvin na hahantong sa ganoong sitwasyon ang masaya at masagana nilang pamilya. Sa patuloy na pagkamit ng kanyang pangarap, umabot din si Melvin sa mga puntong siya mismo ay nagkakasakit na. Isa lamang ito sa mga nakalulugmok na karanasan na sumubok sa binatilyo. Nung araw po na yun, sobrang sama na po talaga ng pakiramdam ko. Bago pa lang po ako pumasok. Dinala nga ako sa clinic. Yung nasa clinic na ako, sinubukan nila ako tulungan. Pero nanigas din ang katawan ko. At pagtapos nun, di ko na alam ang nangyari. Nagising na lamang ako, nasa ambulansya na ako at ginigising ako ng nurse. Ayun din po sa mga testing ng mga x-ray, ECG, tapos 2D echo po. Nakita nga po na meron po akong cardiomegaly. So what is cardiomegaly? Cardiomegaly means enlargement of the heart. So the effects of cardiomegaly varies. Shortness of breath, swelling of legs and feet, weight gain, feeling tired, and palpitations. Sa panahong iyon, unti-unting winasak ng sakit ang bawat pangarap ni Melvin. Siya'y halos sumuko, lalo't siya rin ay tila tinamaan ng sakit na nagpahina ng kanyang pananalig. Kamusta naman yung relationship mo with God? Kino-question ko lang si Lord na, oo nga, parang aking simbahan naman po ako. Buong buhay ko, binigay ko. Nagsilbi ako kahit sobrang bata ko pa. Pero bakit sa akin binigay yung ganitong problema? Bakit sa akin? So, kino-question ko si Lord na ako na may relationship sa'yo. Bakit sa akin mo binigay yung ganitong problema? Bakit yung iba hindi? Hininto ko yung pag-church ko, hininto ko yung paglilid ko that time. Kasi punong-puno ng galit, punong-puno ng lungkot yung puso ko. Parang ang hirap pumunta doon, tapos parang ang hirap magdasal, ang hirap mag-praise and worship, ang hirap makinig. Ang binatilyong dati ay puno ng pananalig sa puso, ay tila bigla na lang naglaho. At that time po, I'm about to kill myself. Iniisip na matapos lahat ng pain, matapos lahat ng hirap, and iniisip na makakapagpahinga na yung katawan ko, pati yung isip ko. Hello, Melvin. Kamusta? Diyan ka ba? Miss ka na namin, pati yung mga testimonies mo. Dami naghihintay sa'yo last time, pero parang di ka ata nakaabot nun.
Alam mo namang importante ka sa community na to, di ba? Pati yung mga testimonies mo, sobrang nakaka-inspired. Sana makapunta ka na this Sunday. Asahan ka namin ah. Sa isang kamusta, ang buhay ng binatilyo ay nagkaroon ng dahilan at kaliwanagan. Muling naisip ni Melvin ang mga pagsubok na kanyang sinuong at nahanap nito ang rason kung bakit. Yun ay para bumalik sa pagsisilbi sa Diyos at hanaping muli ang kanyang sarili. Ang motibasyon ni Melvin ay ang Diyos at ang pamilya. Naniniwala ang binata na dumaraan ang mga hamong ito upang mabigyang halaga ang buhay. Siya ay hindi isang pangkaraniwang estudyante, ngunit sa kabila nito, ito ang nagpatibay sa kanya at naging pundasyon upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral.